Nakaupo ang lahat sa beach chair. Magkatabi si Martina at Jan at magkatabi naman si Mike at Tamara habang kalong-kalong nito ang anak na abala sa pagkain ng Pringles. May dumaan sa harap nilang isang lalaking dayuhan. Napahinto ito nang makita si Tamara. "Hey, Tamara!" Nagsitingi na ng lahat dito. Kahit si Yaya na nakahiga sa beach chair ay napaupo ng maayos. "Hi Craig, nice to see you again." Bati niya dito na walang pag-aalangan. Wala naman siyang dapat ipag-alala ngayon dahil may mga kasama siya. "Hey dude, you're the husband, right?" Baling nito kay Mike. Nagtingi na naman lahat kay Mike, lalo si Jan na salubong agad ang kilay. "Yeah, he's my husband." Mabilis na sagot ni Tamara. Agad pa nitong sinukbit ang kamay sa braso at inihilig pa ang ulo sa balikat ni Mike. Inisip niya na baka inisip nitong asawa niya si Mike dahil kalong niya si Yam. "Craig." Inabot nito ang kamay kay Mike. "Mike." Pakilala ni Mike at tinanggap ang kamay ng dayuhan. "And this is your son?" "Yeah, our son." Sagot ni Tamara. Nagngingit-ngit na ang kalooban ni Jan sa mga naririnig dahil talagang pinakilala pa ni Tamara si Yam na anak nila ni Mike. "Good looking. He looks like you, dude," sabi ng dayuhan kay Mike. "Thanks, dude." Nakangising sagot ni Mike na aliw sa nangyayari. "Hi, I'm Beth, the beautiful nanny in town." Pakilala naman ni Yaya na hindi na nakatiis. Tumayo pa ito at nilahad ang kamay. "Oh, nice to meet you, prettiest nanny that I've met." Kinuha nito ang kamay ng Yaya at hinalikan ng likod ng palad. Halos mamilipit ito sa kilig. Bumaling naman ang tingin ng dayuhan kay Jan at Martina. "And you're a gorgeous lady." "Martina, a supermodel." Pakilala ni Martina, inabot din nito ang kamay at hinalikan din ang likod ng palad nito. Bumaling naman ito kay Jan. Tumango at bahagyang ngumiti si Jan dito. "Jan," pakilala ni Jan sa sarili. "The gardener." Mabilis na dugtong ni Tamara sa pagpapakilala ni Jan. Lahat ng mata bumaling sa kanya pero bigla na lang nagsitawanan lahat. "Oh Sam, your gardener. I need someone to fix my garden. I have my own rest house near this area. If you want to work on me, I'll give you my number." "Oh, that's great. Go for it, Jan. Grab the chance. Dollar yan." Finorm ni Tamara ang daliri niya ng money sign, sabay kindat kay Jan. Nagtawanan uli ang lahat, pero si Jan halata ng pagkapikon. "I'll go ahead guys, it's nice meeting you." "Nice meeting you too, Craig." Pa-cute pa rin na sabi ni Yaya. Tumingin uli ang dayuhan kay Jan. "I'll give you my calling card later, dude. You're awesome." Saad nito bago tuluyang umalis. "You're awesome." Magilo na sabi ni Tamara kaya nagtawanan uli ang lahat. "It's okay, Jan. You're the most handsome gardener on earth." Saad ni Martina. "Yeah, and awesome." Banat uli ni Tamara sabay tawa ng malakas. Pinukol siya ni Jan ng isang matalim na sulyap. "Oops, pikon talo." Natatawang sabi ni Tamara. "Pikon talo ah." Tumayo si Jan at agad kinuha si Yam at pinaupo sa inuupuan nito. Muli itong tumingin kay Tamara. Hinablot nito ang cover-up na nakapatong sa hita niya at tinapon sa mukha ni Mike. At walang sabi-sabing binuhat nito si Tamara. Bridal style. "Hoy Jan, anong ginagawa mo? Ibaba mo nga ako?" "Jan, hayaan mo na nga si Tamara. Huwag mo na siyang inisin." Iritang sabi ni Martina. Pero hindi ito binigyan ng pansin ni Jan. "Pikon talo pala ha." Mapanuya ni itong ngumisi at agad na naglakad papunta sa dagat. "Jan, just put me down." "Later baby. I'm gonna put you down there." Anito nang tinutukoy ang dagat. Hiyaw ng hiyaw si Tamara hanggang marating nito ang tubig. Dinala siya nito sa malalim na bahagi, tsaka nito binitawan ang hita niya. Pero nanatiling nakapulupot ang mga braso ni Jan dito. "Bitawan mo na ako!" Naglakad pa si Jan sa mas malalim. "Jan, malalim na dito!" Tinukod niya ang mga paa niya sa buhangin. Lagpas ilong na nga niya ang tubig hanggang leeg naman ni Jan ang tubig. "Bitawan mo na ako! Ang lalim na masyado!" Ngumisi lang na nakakaloko si Jan. Marunong naman siyang lumangoy. Kaya niyang tumagal sa malalim na swimming pool pero hindi sa dagat. Creepy para sa kanya ang malalim na dagat. Pakiramdam niya may mga creature na lalapas sa paa niya at pag-ahon niya wala na siyang mga paa. "Ano yun? Ano yun? Jan, utang na loob! Ayoko na dito!" Natawa ng malakas si Jan sa pag-hysterical ni Tamara. Pinulupot nito ang mga hita sa bewang ni Jan at ang braso sa batok niya. Nakayakap na ito sa kanya. "Ano ba yun?" Natatawang tanong ni Jan. "May nasagi ako, oh my God. Baka pating, bitawan mo na ako, babalik na ako, sorry na. Hindi na kita asarin, bitawan mo na lang ako."
Amuse na amuse si Jan sa itsura ni Tamara. Hindi niya maiwasang hindi mapatitig sa mukha nito. I think it's not a shark. Maybe it's our piranha. Naku, baka kinakain ng mga paa mo. Nang laki ang mata ni Tamara. Alam niyang tinatakot lang siya nito, pero hindi pa rin niya maiwasang hindi kilabutan. Jan, parang awa mo na. Bitawan mo na ako. Kinawag-kawag pa nito ang mga paa sa ilalim ng tubig habang nakapulupot pa rin sa mga bewang ni Jan. Hindi pwede, malaki ang kasalanan mo. Bakit mo pinakilalang asawa mo si Mike? Ha? Wala lang yun. Kasi yung foreigner nakilala ko sa elevator. Gusto niyang mag-unwind kami. Sakto pagbukas ng elevator nandun si Mike kaya yun. Tuloy-tuloy nitong paliwanag. Sandali nga. Ano naman pakialam mo kung ipakilala ko siyang asawa ko? Hilig mong mangyalam, no? Singhal niya rito. Pati ang anak ko, pinakilala mong anak niya. Natahimik siya sandali. Para convincing. Please, Jan, bitawan mo na nga ako. Sorry na. Lalong hinigpitan ni Jan ang pagkakayakap kay Tamara. Halikan mo muna ako. Mapanokso nitong sabi. Tigilan mo nga ako. Bitawan mo ako. Aalisin sana ni Tamara ang pagkakapulupot ng mga hita niya, pero mabilis na hinawakan ni Jan ang mga binti niya. Ang dalawang kamay nito na nakahawak sa likod niya, ngayon mahigpit na nakahawak sa mga binti niya. You can go away, baby. Just kiss me first, and I'll let you go. No! I hate you. Lulunurin mo talaga ako. Halos sumigaw na si Tamara. Kiss me, then you may go now. Tumingin si Tamara sa mga labi nito. Bahagya niyang kinagat ang mga labi niya. Muli siyang umiwas ng tingin dito. Hindi niya talaga gustong madidikit ang labi niya sa labi ni Jan dahil siguradong mawawalan na naman siya ng kontrol. Hirap na hirap siyang iwasan ang mga halik nito. Muli siyang tumingin sa mukha ni Jan. Kiss me. Okay, isa lang, grabe ka. Hindi ka ba nakukonsensya sa ginagawa mo sa girlfriend mo? Bakit? Nakikipagbalikan ka na ba sa akin? Inikutan na lang niya ito ng mata. Just kiss me, baby. Huwag mong ibahin ang usapan, kundi dadalhin kita sa mas malalim pa. After I kiss you, bibitawan mo na ako? Promise. Ayan, okay na. Let go of me now. Did you kiss me? When? Wala ka talagang isang salita. Bitawan mo na nga ako. Fine, sabi ni Jan, pero ngumisi ito at bigla itong lumubog sa tubig kasama si Tamara. Kakawag-kawag si Tamara ng kamay dahil hindi siya nakapaghanda sa gagawin nito, kaya halos mabusan siya ng hangin. Natigil siya sa pagkawag nang bigla na lang hawakan nito ang likod ng ulo niya at lumapat ang bibig nito sa bibig niya. Binugahan siya ng hangin sa bibig nito. Kumuha ng hangin ng dalawa sa bibig ng bawat isa para makahinga. Hanggang sa masuyong gumalaw ang mga labi nito at ito naman siya. Natagpuan ang sariling tinatanggap at gumaganti. Nakayakap si Tamara sa batok nito habang ang isang kamay naman ay nakasuporta sa likod niya at ang isa naman ay nakahawak sa likod ng ulo. Masyado nang malalim ang halikan ng bawat isa. Enough, Jan. Please let me go, please. God, Tams, I love you so much. Please, forgive me, baby. Medyo nilayo ni Tamara ang mukha niya dito at tinitigan ito sa mata. Tinatansya niya kung ano makikita sa mga mata nito. He looks so sincere at parang punong-puno ng pagmamahal. Kung hindi lang niya alam ang totoo, maniniwala talaga siya dito. Naguguluhan siya masyado. Pakiramdam niya pinaglalaroan siya nito. After being sweet to Martina, no saying those words to her, napapikit siya ng madiin. Please, let me go. Please. Muli niyang pakiusap, tsaka kumilos si Jan. Dahan-dahang lumuwag ang pagkakahawak niya dito, tsaka mabilis na kumalas si Tamara at lumangoy palayo dito. Napatingala si Jan at napahilamos sa sariling muka. I'm going crazy. Konting-konti na lang sa mental na akong pupulutin ito. Sabay hampas ng kamay sa tubig. Nakaupo si Tamara sa isang beach chair habang nakatanaw sa kawalan. Madilim at malamig ang simoy ng hangin, tanging ilaw lang sa mga light post ang nagsisilbing liwanag sa paligid. Maghapon silang nagliwaliw. Na-enjoy nila ng husto ang lugar pero si Tamara at Jan walang tigil sa ginagawang pagpapaselo sa isa't isa. Pero para kay Tamara, hindi naman talaga niya pinapaselo si Jan. Gusto lang niyang ipakita dito na kaya niya itong kalimutan agad at makamove on sa ginawa nito. Hay Tamara, lalim ng iniisip mo ah. Tumingin si Tamara kay Mike na umupo sa kabilang upuan. Wala naman, nagpapahangin lang. Iniisip ang mga trabahong naiwan. Sumandal siya, tinaas at inunat ang mga paa. Habang si Mike patagilid na nakaupo at nakaharap sa kanya. Kumusta nga palang setup niyo ni Jan?
Ayos lang, medyo mahirap. Wala na ba kayong pag-asang magkaayos ni Jan? Wala na, may Martina siya. Isa yun sa dahilan kaya medyo mahirap ang sitwasyon namin para sa akin. Kahit papaano minahal ko yung lokong yun. Mapakalangiti ang sumilay sa mga labi niya. Tinaas ni Mike ang isang kamay at hinawi ang buhok niyang humaharang sa mukha niya dahil sa hangin. Tamara. Tumingin si Tamara sa mukha ni Mike. Nag-aantay ng susunod na sasabihin nito. Lakas loob nitong hinawakan ng mga kamay niya at kinulong sa mga palad nito. Habang ang mga sikoy nakapatong sa mga hita nito. Tamara, I like you. Nakatingin lang si Tamara dito. Puro buntong hininga lang ang naririnig niya mula kay Mike. Parang naghahanap ito ng tamang salita. If I tell you that I want to court you, would you allow me? Finally, nasabi din ito ang gustong sabihin. Mike. Siyempre hindi. Sabay silang napalingon sa bigla na lang sumulpot na si Jan. Madilim ang mukha nito na halatang galit. Agad itong lumapit sa dalawa at hinawakan si Tamara sa pulsuhan nito at walang sabi-sabing hinila. Halos kalad ka rin ito si Tamara. Yan ano ba? Magdantaan ka nga! Halos patakbo na siyang maglakad dahil sa madidistansya nitong mga hakbang. Narating nila ang loob ng hotel na ito. Hindi pa rin siya binibitawan nito hanggang sa makapasok sa elevator. Hindi pa din ni Jan binibitawan ang mga kamay niya. What's wrong with you, Jan? Shut up, Tams! Matigas na sabi nito na hindi siya tinitingnan. Anong sit down! Ano ba? Just sit down! Putol nito sa sasabihin pa sana ni Tamara at medyo napalakas na ang boses nito. Umupo naman si Tamara sa kama at napapalunok na lang dahil medyo nakaramdam siya bigla ng takot dito. Huminga ng malalim si Jan para kalmahin ang sarili dahil sa nararamdamang galit at pagkway tumingin siya kay Tamara. What's wrong with you, Tamara, ha? Nakalagay ang dalawang kamay nito sa magkabilang balakang nito. What's wrong with you too? Balik na tanong niya dito at tumayo siya. Hindi siya nagpatinag dito. What's wrong with me? Tams? Anong ginagawa mo? Hindi ka ba nahihiya? Nagpapaligo ka talaga. Nagpapahawa ka pa ng kamay sa lokong yun. Shut up, Jan. Wala kang pakialam kung kanino ko gusto magpaligaw. May pakialam ako dahil nanay ka ng anak ko. May pakialam ako dahil mahal kita, Tams. Bakit ba ang lupit-lupit mo? I just made a mistake once. Ganun ba kasama ang nagawa ko para hindi mo ako mapatawad? Tuloy-tuloy nitong sabi at may diin bawat katagang binitawan. Mahal mo ako? Wow! Mas malupit ka para saktan mo ako ng ganito. Bakit kailangan mo sabihin na mahal mo ako? Hindi kita maintindihan. Bakit ka ba ganyan, ha? Ayan na si Yam. Nasa'yo na. Bakit mo pa ako pinapaikot? Pinapaikot? Yun ang tingin mo sa ginawa ko sa'yo? Pinapaikot ka lang? Hindi ba? You act like a jealous boyfriend now. What's for? Gusto mo lang ang anak ko, di ba? Pero bakit kailangan mo magpanggap na mahal mo ako? Ang loko mo, pinaglaruan mo ako. Minahal kita dyan. Pero ikaw anong ginawa mo? Para lang makuha si Yam, kailangan mo akong saktan. Pati ang girlfriend mo. Para lang makuha mo ang gusto mo. What are you talking about? Whose girlfriend? Ikaw lang naman ang girlfriend ko. Liar. How about Martina? Don't deny her. You're being unfair. God, ganun kanya kamahal. At ganun siya kamartir para unawain ang lahat ng ginagawa mo. Martina. She's not my girlfriend. Okay, fine. I admit. I was just using her to make you jealous. And she knows that. Because I know and I could feel that you're jealous when Martina is being around us. Tuloy-tuloy nitong sabi. Sumeryoso mukha ni Tamara. Don't fool me, Jan. Hindi yan ang alam ko. Tigilan mo na ako. Kasi nasasaktan ako ng sobra-sobra sa ginagawa mo. Tams, nasasaktan din ako sa ginagawa mo. Bakit ayaw mo akong paniwalaan? Hindi ko girlfriend si Martina. She's just a friend. Medyo hininaan nito ang boses at pilit pinapakalmang sarili. Hindi yun ang sinabi niya sa akin. At first, hindi ko siya pinaniwalaan. Kahit sumasampal na sa pagmumukha ko na nagsasabi nga siya ng totoo. Because I love you so much. Until I saw the tattoo and the ring. Ayun, totoo nga na niligawan mo lang ako dahil kay Yam. What did you say? I don't understand you. Martina told me everything. Kaya nalaman ko ang lahat ng pangloloko mo. Siya ang nagsabi sa akin na ikaw ang tatay ni Yam, na hindi mo talaga ako mahal at pinapasakay mo lang ako para makuha mo ang anak ko. What? That's impossible, Toms. Hindi niya alam ang tungkol doon. Nalaman niya
Ang tungkol doon nung sinabi ni Mami sa kanya. At alam mo na yun ang mga panahon na nalaman niya. Okay, ipagpatuloy mo ang pagsisinungaling mo. Hindi ko alam kung anong motibo mo sa pagsisinungaling mo hanggang ngayon dyan. Pero utang na loob. Stop pestering me. At sabihin mo kay Martina na kung pwede lang gumawa siya ng sarili niyang anak. At ang hindi na nakikiangkin sa anak ko. Napabuntong hininga si Jan. Naguguluhan talaga siya sa sinasabi ni Tamara. Tumabi ka na dyan, lalabas ako. Wait, Tams, mag-usap nga tayo na maayos. Kailan sa'yo sinabi ni Martina yon? Nung huling gabi namin sa rest house mo. Pero okay na dyan. It's all been done. Tigilan mo na lang ang pakikialam sa akin. Nakakasama tayo dahil kay Yam. Pero wag mong paasahin ng bata na magiging isang pamilya tayo. You're a good father, no doubt. Wala akong masasabi doon. Pero hindi ako makikipagrelasyon sa'yo. Dahil lang kay Yam. Martina, what have you done? Sambit ni Jan habang nakapikit. Let's talk later. May mali, Tams. May lilinawin lang ako. Binitawan niya si Tamara at agad na lumabas ng kwarto. Napaatras at napaupo na lang si Tamara sa kama at mariing pumikit. Paglabas ni Jan ng kwarto, agad siyang nagpunta sa kwarto ni Martina at agad na kinatok ito. Agad naman itong bumukas. Jan, hi. Can we talk? Sure. Anong ginawa mo, Martina? Anong ginawa? Anong sinabi mo kay Tams? Totoo bang ikaw ang nagsabi sa kanya ng tungkol sa pagiging tatay ko kay Yam? Nagulat ito sa sinabi niya pero pilit nitong inayos ng sarili para hindi magmukhang tense. Jan, I don't know what you're talking about. Don't deny it. Tams told me. Alam namang siya ang nagsisinungaling. Bakit? Ganun ka katiwala sa kanya na hindi siya marunong... Stop it, Martina. Don't fool me. Nagulat si Martina sa reaksyon ni Jan dahil mukhang galit na talaga ito. Paano mo nalaman ang tungkol doon? At bakit mo sinabi kay Tamara mga kasinungalingang yun? Team na ang bagang nito na halos kitang-kita ang paggalaw ng panga nito. Jan, I didn't do that. Don't lie, Martina. Alam mo ba kung anong ginawa mo? Nilayo mo sa akin si Tamara. Kaya pala galit na galit sa akin dahil sa mga kasinungalingang sinabi mo. Jan, I'm sorry. I just did what I did because I love you so much. Please, Jan, come back to me. Martina, si Tams ang mahal ko. Mahal mo lang siya dahil kay Yam. I can give you a child too. Jan, I love you so much. Galit ka lang dahil sa pag-iwan ko sa'yo nun, di ba? Martina, listen. I love Tamara so much without any reason. I love her because I love her. Hindi ako galit sa'yo. Wala ako kahit na konting galit sa'yo. But I'm sorry. If I'm using you to make Tamara jealous, hindi ko dapat ginawa yun. Huminahon ang boses niya, parang nawala bigla ang galit niya dito. At napalitan ng awa at guilt dahil sa ginawa niyang paggamit dito para lang pagsilosin si Tamara. Martina, please. We were over. I had love you. At ngayon si Tamara na ang mahal ko. Hindi dahil kay Yam. Hindi ko pa man nalalaman ang tungkol sa nangyayari sa amin noon. Gusto ko na siya. I'm sorry. Pagkasabi niya noon, lumabas siya ng kwarto at mabilis na bumalik sa kwarto niya. Agad niyang binuksan ang pinto pero wala na si Tamara sa loob. Mabilis siyang tumalima at nagpunta ng elevator, patakbo, papunta ng front desk. Excuse me, I'm Jan Miller. I need a duplicate key at room 167. Tumingin muna sa computer ang front desk clerk. Sa kanya naman nakapangalan ng reservation kaya sigurado siyang ibibigay sa kanya ang duplicate key. Sir, I'm sorry pero nag-check out na po ang nasa room 167. What? Napapalo ito sa counter. How about Mike Monticello? Tumingin uli ang babae sa computer para i-check. Nag-check out na rin po, sir. 10 minutes ago. Shucks! Napamura na lang siya. Magkasama kaya si Tamara at Mike? Ano kaya ang gagawin ni Jan para maayos na niya ang kanyang pamilya? Mapatawad naman kaya siya ni Tamara kapag nalaman nitong nagsinungaling lang si Martina?